Ang mga kapwa ko kabataan ang hilig sa mga hugot lines. Puro tagos sa puso ang sinasabi. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, paano nila pinakikitunguan ang mga taong nanakit sa kanila? Ano ba ang ginagawa ko pag may tao akong nakagalit? Kakausapin ko po siya ng matino, tapos hihingi rin po ako sa kanya ng tawad. Kakausapin ko po siya ng matino, ng maayos, para po maayos namin yung problema. At wala na pong hindi na rin po magkakaroon ng away. Paano nga ba natin mamahalin ang mga kaaway natin? Paano natin sila ipinagdarasal sa Diyos? At bilang isang kabataang nagmamahal, paano natin ito ibabahagi sa ating komunidad? Ako po si Bishop Milo at ang lahat ng ito ay tatalakayin natin dito sa #blessings. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience, these are things that matter. Kindness, goodness, longanimity, mildness, faithfulness, modesty, #blessings. continence, and chastity. Diyos naming Ama, inihahabili namin sa iyo ang lahat ng mga kabataang lalaki at babae sa buong mundo, lalong-lalo na ang iyong mga naliligaw ng landas. Kaisa na kanilang mga suliranin, mga naisin, pangarap sa buhay at pag-asa. Lingapin mo sila ng may pagmamahal at gawin silang mga manggagawa para sa kapayapaan at tagapagbuo ng pagmamahal ng kabihasnan. Tawagin mo sila na tumugon at sumunod kay Jesus na iyong anak. Naway maunawaan nilang magbigay ng buong sarili para sa iyo at sa sangkatauhan. Gawin mo silang magiting, matatag, bigyan ng lakas sa pakikipagtunggali at pagharap sa lahat ng hirap sa buhay. Pakinggan mo kami, Panginoon, sa aming panalangin para sa mga kabataan. Naway samahan sila ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Panginoon at ating ina sa panahon ng tukso, at bahaginan nawa niya kami ng lakas ng loob na ibigin ka, o Panginoong aming Diyos. Tulungan mo nawa na maintindihan namin ang pagtawag na ginawa mo sa amin, upang iyong tunay na pag-ibig ay dumaloy sa amin. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo na manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman sabi ko, ibigin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mga masama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa sa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentila. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit.
ang mabuting balita ng Panginoon. Sabi po sa ating ng Panginoon, ngayong linggong ito sa ating ebanghelyo, mahalin mo ang iyong kaaway. Wala naman yan dun sa 10 utos ng Diyos eh. Minsan dinuduktong ko, baka yan ang 11. Mahalin mo ang kaaway mo. Sino ba naman sa atin ang hindi nakaranas na magkaroon ng kaaway? 1, 2, baka isang grupo pa. Mga minamahal na kapatid, marami ng pagkakataon nasaktan tayo sa ating buhay. At may nakaaway tayo. Pero ang ganda ng sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Parang ang hirap, ano? Paano kaya natin magagawa ito? Balikan natin ang Ebanghelyo. Ang ganda ng lohika ng Panginoon. Sabi kasi niya, kung ang mamahalin mo ay yung nagmamahal sa'yo, ano ngayon? Madali yun. O di ba parang sinabi mo, kung ang ngingitian mo, yung humingiti sa iyo, napakadali po yun. Sabi nga ni Jesus, kapag ginagawa nating mahalin lang yung nagmamahal sa atin, o kaya yung humingiti sa atin, para tayong pagano. Kasi nagagawa ito ng mga pagano. Gusto nating hindi maging pagano? Ayan ang sabi ng Panginoon. Mahalin mo ang umuusig sa iyo. Mahalin mo ang nakakasakit sa iyo. Mahalin mo ang iyong kaaway. At sabi niya, pag ginawa mo ito, nagiging ganap ka tulad ng Ama sa Langit.